Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito din magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan ni Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit. Ang pangalan niya'y Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat, dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at walang awang si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inago niya ang korona ni Haring Linceo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Duque Briseo na aking ama ay kanyang dinamay. O Diyos, aking ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ahon niyo na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino aking malalapitan at makakapitan? Kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan. Paalam na Albania, aking sinilangan. Patawarin mo na lang ako, dahil hindi kita na ipagtanggol. Paalam na bayan ko. Paalam rin sa'yo, Adolfong malupit, Laurang taksil. Paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nangangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapa. O Flerida! O tadhana kay lupit mo. Bakit mo kinuhang aking minamahal? Matatanggap ko pa kung ibang tao, ngunit bakit ang aking ama? Tila may humihingi ng tulong. Kaawa-awang tao. Tila natapos ang kanyang tuwa matapos siya pahirapan at pagtagsilan. Tumahimik ka nga! Tumahimik ka nga! Hindi nakaabutan ang taong yun. Parang nagkakaroon tao na. Oh, Laura. Nasaan ka? Tingnan mo ako. Bakit ka naririto? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin? Tayo magkaaway. Marahil, pero nangangailangan ka ng aking tulong. Kung hindi ka dumating ay marahil, patay na ako. Ngunit kung ako'y mamamatay ay aking kaligayahan. Hangal, di mo ba alam na dinadagdagan mo lang ito? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan. At doon sila nagpalipas ng gabi.
medyo okay na ako, kaibigan. Ayaw ni Aladdin si Florante ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Tila yata ay kay malungkot. Maaari ko bang malaman ang iyong problema? Sige, sisimulan ko na. Anak ni Duque Briseño at Prinsesa Floresca. Ang sanggol pa lamang ako, ay muntik na akong dagitin ng isang buitre. Nakita ng pisang kong si Nalipo na ako'y dadagitin ng bitre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. Bakit po yung problema? Isang buitre! At noon namang naglalakad ako, ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking kupidong diamante. Kung gumawa ng aking kupitong diamante, ina, patawarin niyo po sana ako. Pagpaumanhin niyo po. Hindi ko po napangalagawang mabuti. Ayos lang yan. Basta hindi ka nasaktan. Nang ako'y naging 9 na taong gulang, ay lagi akong nasa burol at dala ang aking busog. At ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ng. Kalipas ng ilang taon, ay pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Pagdating ni Florante sa Atenas, Oo, ako nga. Ikaw si Florante? Maligayang pagtitig. Upo ka na sa iyo. Maraming salamat. Mga estudyante, saan nga pa ng bago mong kamag-aralan? Kamag-aral? Florante. Pwede na kayo makipagkilala sa kanya. isang buwang pagtigil ng Florante sa Atenas ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di makakain. Hayaan mo, hindi pa sila. Di na ba sige ka, Florante? May talento ka sa filosofiya, astrolohiya, at matematika. Salamat. Dito nagsimulang magalit si Adolfo. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Si Florante ang mauuna bilang Polinico. Si Adolfo bilang Echocle. At ikaw, Menandro, gaganap ka bilang isang babae, si Reyna Yocasta. Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Magandang umaga. May isa kaming handog na dula-dulaan tungkol sa isang trahedya ng dalawang apo. Ang mga pangunahing tauhan ay sina Florante bilang Polinete. Ako, si Menandro, bilang Reyna Yocasta. Ako si Adolfo bilang Chok. Walang hiya ka talaga, Florante. Inagaw mo na lahat ang sakin. Adolfo, pinakatalag bang yung dialogo? Manahimik ka, kailangan mo nang mamatay. Tigil mo yan! Adolfo, anong ginawa mo? Babalik ka sa Albania. Ngayon na. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante.
Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Hindi man lamang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi ka maaaring mamatay. Dalawang buwan pa si Florante sa Atenas bago dumating ang kanyang sundo. Oh, Florante. Maestro, paalam mo po. Bakit? Saan ka pupunta? Ipadala po ang ng Diyos ang aking ama na pinapauwi na po ako. Sige. Basta Florante, mag-ingat ka palagi kay Adolfo. Po, salamat po. Tatandaan ko po ang may bibig. Nag-iingat ka kaibigan. Kapag kailangan mo ng tulong namin, ay nandito lang po. Salamat. Paano kaya kung sumama ka kay Florante? Sige po, ma. Sige. Mag-iingat ka. Pagdating sa Albania, Wala! Lugar Piseo. Meron nagpapahatid ng liham. Papasa na lang. Florante at Duque Piseo. Kailangan namin ng inyong tulong. Sinasakop na ni General Osmanic ang aming bayan. Nawa ay tulungan niyo po kami. Salamat po. Raton. Asahan niyo ang aming tulong. Florante, pupunta tayo kay Haring Piseo. pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Binata sa akin malagig. Siya ang papalit sa akin trono. Kung samantala ka munang maumuno sa hukbong papuntang Cortona. Nabalitaan ko kasi, kaya Tenora, ang mabuti mong naipamala sa Atenas. Sa tingin ko, magagawa mo ito ng maayos. Salamat po sa iyo, Papa. Ginawa ko lamang po ang nararapat. Sino ang babae? Maaari ko po malaman. Siya pala ang aking anak na si Laura. Ito ka lang muna. Ayos na kami ng nag-usap. Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Handa ka na ba, Florante? Malayo pa ang iyong lalakbayin. Handa na po ang aking anak. Araw-araw ko po ang magbibig sa inyo. Mabuti kong gano'n. Mag-ingat ka. Salamat po. Mag-iingat ka, Florante. Pangako lang babalik ka. Pangako na una. Paalam. Mga kawal, tayo na! pagdating nila sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmanic. Mga kalaban! Lahat kayo, sugurin sila!
agad. Oo! Ba? Handa kayo. Wala akong karapatang sakutin ang bayan. Meron. At sino ka ba, ha? Ako si Florante. Wala akong kilalang Florante. Kung gayon, nasarapan mo ako. Sino ng away? Bro! Sugo! Buhay! Mabuhay! Buhay! Salamat. Nagkarto na ito. Bumalik ka na dito sa Albania. May nais akong sabihin sa'yo. Huwag ka nang magsama pa ng iba. Haring din sa'yo. Ako pinamabalik ni Haring din sa iyo. Ikaw muna ang mamahala. Kararangal ko ito. Umuwi si Florante sa Albania nang nag-iisa. Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Sumama ka sa amin, mga matastas! Bitawan niyo ako! Sumama ka sa amin! Haring Adolfo, ito na po pinapahuli niyo! Gusto ka na, Florante. Matagal na din tayong hindi nag-uusap. Kwentuhan mo naman ako. Lakang Adolfo ka! Anong ginawa mo kay Laura? Ayos naman ang kanyang lagay. Ngunit kinalulungkot ko. Nagpaalam ka na sa iyong ama. Papatay kita, Adolfo! Alisin niyo ang taong yan sa harapan ko! Papatay kita, Adolfo! Ano? Ano, Florante? Doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. Na magsalaysay ng aking buhay. Ang ngalan ko ay Aladdin. Ako ay nakatira sa kaharian ng Persya. Anak ng bantog na si Sultan Ali Adam. Ako ay nandito dahil ako ay pinagtaksilan ng aking ama. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, Walang hiya ka talaga! Aladdin, tawarin mo ako. Ikaw talaga ang mahal ko. Tawarin mo ako. Sama ka o sasama ka? Hindi na muna ako daw. Isa na lang makakatingin ka na sa akin. Tawala siya! Salamat, kaibigan. Nung mapalitaan ko ang pugutan ng ulo ang aking minamahal. Makaawa ko sa hari ng itong tuloy. Damit akong gerero upang makatakas sa aming kaharian. Damit akong gerero upang makatakas sa kaharian.
na nakatiis si Florante at Aladin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta. Wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. Habang sila ay nag-uusap, ay dumating si Menandro at Adolfo! Nasaan ka na? Adolfo, sa wakas, patay ka na. Paalam, kaibigan. Hindi mo naman ako napapansin. Siguro nga, baliwala ako sa iyong paningin. Ngunit malay mo, isang umaga, pagising ko, ako na'y isang prinsesa. Sa tuwing ikaw ay natatanaw, kapansin-pansin ang iyong kakaibang dating. Malay mo, isang umaga, ating mundo'y biglang gumanda. Mula ngayon, buhay ko'y mag-iiba. Lumalabas ang tunay na ganda. Hindi inakalang mababago ng isang katulad mo. Nabibighani ang lahat. Dahil sa'yo, nagkakulay ang mundo. Di inaasahang ikaw na nga. Hindi ko inakala na pwede pala. Kay tagal kong naghintay na mahaplos ang iyong buhok at mahawakan ang iyong kamay. Sabi mo, isang umaga, ating mundo'y biglang gaganda. Mula ngayon, buhay ko'y mag-iiba. Lumalabas ang tunay na ganda. Hindi inakalang mababago ng isang katulad mo. Nabibighani ang lahat. Dahil sa'yo, nagkakulay ang mundo. Dahil sa'yo, nagkakulay ang mundo. Matagal na din tayong hindi nag-uusap. Magkwento ka naman. Inamila kang Adolfo ka. Ano ginawa mo kay Laura? Maayos naman ang kanyang lagay. Ngunit kinalulungkot ko. Adolfo, sa wakas, patay ka na. Hindi, buhay pa ako. Yang naman ako sa'yo eh. Mamatay! Tigil mo yan, Adolfo. Tigil mo na ang iyong kaibigan. Alisin niyo ang yan sa harap ko. I'm at a payphone. The sun goes down, the stars come out. Where are the times gone? My universe will never be the same. Pop Danthology. Love to make love to you.
got me cracked.